Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ito ay araw na naman po ng linggo. Araw na naman po ng awitan natin. Ayan, para awitan ng ating Panginoon. Pero bago po tayo kumanta, sumayaw at magpuri sa Panginoon, ay inaanyayahan ko po ang bawat isa na pumikit, sumadaling pumikit para sa panalangin. Yes, Lord God, hallelujah. Jesus, we praise you, Father God. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord God, sa napakagandang umaga. Pagmulat na lang ng aming mga mata, Lord God, isang biyaya na to para sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Lord God, at kami ay narito, Panginoon, narito pa rin, Lord God, nagpupuri pa rin sa inyo, Panginoon. And Lord, hinihingi namin ang guidance mo, Panginoon, sa pag-aawitan namin, Lord God. Buksan mo ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, na ibigay namin lahat sa iyo, Panginoon. Wala kaming iisipin, wala kaming anumang iisipin, Panginoon, kundi papurihan ka lang namin, Panginoon. And Lord, humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat na nagagawa namin. Kasalanan, Panginoon, lahat ng mga hindi kaaya-aya sa iyong paningin, Lord God, sa mga nasasambit namin, nakikita namin, nagagawa namin, sinasadya man o hindi, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran. Lord God, buksan mo yung aming puso, ang aming isipan, Panginoon, sa mapapakinggan namin salita ngayong araw, Panginoon. And, ano man yung mga pinagdarasal namin, Lord God, na hindi namin masambit, Panginoon, alam ko na binigyan mo na ito ng katuparan, Panginoon. Kaya, Lord God, samahan mo kami, Panginoon, sa pag-aawitan namin ngayong umaga. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, handa na po bang umawit? Sige, kanta na po tayo. Yes, Lord. Come to you with an open heart. Bring a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place. I have known your mighty ways. I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me. All the days of my life I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in a holy place. I have known your mighty ways. I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me. All the days of my life I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me. All the days of my life I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Remember your mercy, And Lord, your faithfulness. Lord, your Goodness and your love will follow me. All the days of my life I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me. All the days of my life I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me. All the days of my life I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness And your love will follow me. All the days of my life I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever.
Amen. So, patuloy po natin awitan ng ating Panginoon. Greatest love that anyone could ever know, that overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home, I trust in you. All I am, I live to see your kingdom come. And in my heart I pray you let your will be done. Until I see you face to face, and gaze amazing takes me home, I trust in you. I will sing, I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. Joys of all the universe to be. You are the whisper in my heart that speaks to me. Until I see you face to face, and gaze amazing takes me home, I trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord, and with all I am, my soul will bless your name. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord, and with all I am, my soul will bless your name. The greatest love that anyone could ever know, that overcame the cross and gave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home, I trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I
will live a child in all of you. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord, and with all I am, my soul will bless your name. You alone Our God of all, you alone are worthy, Lord, and with all I am, my soul will bless your name. Ngayon po ay kunin na po natin ang ating mga Biblia at itaas at mag-This is my Bible. This is my Bible. It is God speaking to me. I am who it says I am. I can do what it says I can do. I can have what it says I can have. So I open my heart today to hear God speak a word that will change my life forever. Ngayon naman po ay makibukas kayo sa akin sa Luke chapter 10 verses 21 to 37. Inuulit ko po, Luke chapter 10, verses 21 to 37. Kung nariyan na po kayo, akin na pong babasahin. Nang oras ding iyon, napuno si Jesus ng kagalakan mula sa banal na espiritu. At sinabi niya, Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, dahil inilihim mo ang mga katotohanan ito sa mga taong ang akala sa sarili mga marurunong at matatalino. At inihayag mo sa mga taong tulad ng bata na kakaunti lang ang nalalaman. Oo, Ama, pinupuri kita dahil iyon ang kalooban mo. Verse 22. Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao, Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At ang mga taong nais kong pakilala ang Ama. 23. Humarap si Jesus sa mga tagasunod niya at sinabi sa kanila ng sarilinlan, Mapalad kayo dahil nakita niyo mismo ang mga ginagawa ko. Sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at mga hari noon ang naghangad na makakita at makarinig na nakikita at naririnig ninyo ngayon. Pero hindi ito nangyari sa panahon nila. Verse 25. Lumapit kay Jesus ang isang tagapagturo ng kautusan upang subukin siya. Nagtanong siya, Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Gawin mo ito at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero ayaw ng tagapagturo na mapahiya, kaya nagtanong ulit siya. At sino naman po ang mga kapwa ko? Bilang sagot sa kanya, nagkwento si Jesus. May isang taong papunta ng Jericho galing sa Jerusalem. Habang naglalakad siya, hinara siya ng mga tulisan. Kinuha nila ang mga dala niya, pati ang mga suot niya. Binugbog nila siya at iniwang halos patay na sa tabi ng daan. Nagkataong dumaan roon ang isang pari. Nang makita niya ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Napadaan din ng isang Levita at nakita niya ang tao. Pero lumihis din siya sa kabilang daan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Pero may isang Samaritano naglalakad na napadaan doon.
nakita niya ang tao nakahandusay at naawa siya. Nilapitan niya ang lalaki, hinugasan ng alak ang sugat, binuhusan ng langis at saka binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang tao sa sasakyan niyang hayop. Dinala niya sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, binigyan ng Samaritano ng pera ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung kulang pa iyan, sa magagastos mo ay babayaran kita pagbalik ko. Nagtanong ngayon si Jesus sa tagapagturo ng kautusan, sino sa tatlong ito ang palagay mo ang tunay na kapwa-tao ng biktima ng mga tulisan? Sumagot siya, ang tao pong nagpakita ng awa sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, lumakad ka at ganun din ang gawin mo. Purihin ang salita ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Muli tayo magsasama-sama mga kapatid sa araw na ito upang ipagdiwang ang ating Panginoon, papurihan ang kanyang karangalan, itaas ang kanyang pangalan. Ang ating pong pag-aaral ay maaaring humaba, maaaring maging maiksi. Pero ang talagang sa sitwasyon kasi ng pagbabasa kung minsan ay pagkakataon na humahaba yung ating mga talata. Sabi ko nga kung minsan ay dapat din natin basahin ang mga kwento ng ating Panginoong Kristo upang malaman natin kung ano yung kanyang mga tinuturo. Tunay nga na napaka-sarap ipagdiwang, napakasarap na tayo sumasamba, napasalamat, patuloy ginagawa ng ating Panginoon sa ating kapatid, at patuloy natin siyang pinapupurihan. May mga pagkataon kumisan, na maaaring hindi na kadadalo pagkalinggo, pero hanggat pwede natin gawin ito, dapat gawin natin. Ito yung pagkakataon na nakakasama natin ang ating Panginoon. Nakakausap natin siya. Pero hindi lang sa ganitong pagkakataon. Sana maging sa nandun tayo sa ating bahay, gagawa natin ito. Bago nga pala pakahabaan, tayo po muna manalangin. Samahan niyo ako manalangin. Muli, Ama, dakilang Diyos na aming Panginoon, alam po namin na ikaw may gawa ng langit at lupa. Niwala ka't nananampalataya na ikaw rin nagpadala sa Panginoong Hesus upang kami magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan. At hindi lang kami, kundi maging yung mga taong dapat na maligtas. And nagkaroon din ng pagkakataon na sana naslay makasama mo sa iyong kaharian. At kami naniniwala na magkakapatid na nandiyan ka ngayon sa oras na ito. At patuloy mo kami sinasamahan. At sa aking paghahayag ng iyong salita, Panginoon, hindi po ako kanilang makita. Ang makita po lamang nila ay ikaw, Panginoon. Gawin mo lamang po akong tagapaghayag ng iyong salita. Maging tuntungan ng iyong mga Panginoon upang hindi ako kanilang makita. Ikaw po lang. Ikubli mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Pagkat wala mo na akong magagawa kung hindi may pahayag sa akin ng lahat na ito. Muli, maraming salamat sa mga kapatid na narito ngayon, sa mga magulang, mga anak, mga kapatid. Ang dalangin ko, naway gabayan tayo ng Panginoon sa ating pakikinig, pumasok sa ating puso, matanim sa ating isipan, kung anong nais niya ipahayag sa atin. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat naniniwala ko na ang mga bagay na aming pag-aaralan, hindi lamang sa kanila, hindi lamang sila, kundi maging ako, Panginoon, ay natututo rin sa iyong mga itinuturo. Pagkat kung wala ka, Panginoon, na magtuturo sa amin, wala rin kami magagawa. Walang magagawa ang bawat isa. Maging ako, Panginoon, na yung lingkod, ang may pagpapasalamat ko, Panginoon, ay patuloy mo akong ginagamit na magayag ng itong mga salita, Panginoon.
Maraming salamat po, maraming salamat at tunay nga na hindi ko na po pakahaba ng panalangin na ito. Hindi, malapot lang na. Patuloy ka namin purihin, sambahin, dakilain. Sapagkat alam namin na kulang ang salita kung paano ko papupurihan. Ibalik siya ang pinakamataas na karangalan. At ang pangalan po, ng Panginoong Jesucristo, sa gabay po ng Banal Espiritu Santo, kami nagkakaisa at nagsasabi ng malakas na Amen and Amen. Ang ating pong pag-aaralan ay sabi nga rito no, sa aking sa ating titulo o sa ating pamagat, how can you walk in God's righteousness today? How can you walk in God's righteousness today? At ating pong teksto ay ating makikita sa Lucas chapter 10 verse 21 hanggang 37. At medyo mahaba po ang ating pagbasa. Sabi nga rito, no, babasahin ko po, ulitin ko po, no, pamagat ng ating pag-aaralan ay, how can you walk in God's righteousness today? Kung nandiyan na po kayo, basahin na po natin. Sabi po rito, may eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guruan niya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? Ano ang nababasa mo ron? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Sumagot ang Panginoon, tama ang sagot mo. Ika ni Jesus, gawin mo yan at mabubuhay ka. So, ang nagtatanong dito ay yung iskriba, no? Ito yung may mga aral patungkol sa mga kasulatan. At nagtanong siya sa ating Panginoon, no? At upang subukin lamang ating Panginoong Jesucristo, no? Upang subukin siya. Alam mo naman, marami, kahit nasa ganun ngayong panahon, no? Maraming ganyan. Maging tayo na mga maglilingkod sa ating Panginoon, ginagawa nila ito parang upang tayo subukin, no? At ang sabi nga dito sa munod, sa verse 29, sa hangad na eskriba na huwag siyang lumabas na kahiyaya. Tinanong niya si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati ang damit na pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Lumihis, mga iniwasan, no? Siya lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ng isang libita. Ngunit, tinignan lamang siya at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritano naglalakbay na nakaraan doon. Nakita niya ang nakandusay. Ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ng mga sugat ito at sinalian sinakay sa kanyang ang tao sa kanyang sinasakyan kabayo, hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa akin pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gawin din ang gawin mo. So, nakita natin, no? Na sa ating teksto na merong tao na inalimbawa ang Panginoong Jesucristo na hinarang ng mga tulisan
binugbog, kinuha maging ang kanyang damit na suot, kinuha, hinubaran, at may dumang isang eskriba, no, sa ating nabasa. Ang eskribang ito ay, imbis na tulungan ng taong ito, aral ito sa aral po ito ng salita ng Panginoon, aral ng mga kasulatan. Pero ang ginawa niya ay umiwas siya, iniwasan niya ang taong ito. Nagpatuloy sa kanyang lakad, iniwasan niya. No? Sa kwento ito natin nabasa, may dumaan uli, isang saserdote. Ano po yung saserdote na lagi natin pinag-aaralan? No? Ito yung mga biyasa sa kautusan. Ganon din ang kanyang ginawa, iniwasan niya. No? At mayroong isang Samaritano na nagdaan. Itong Samaritano ay tuturing na mga hintil. Tuturing na hindi sila kalugod-lugod sa kanila, hindi sila pwedeng isama sa kanilang mga kongregasyon, hindi nila sinasama ito. No? Dahil mga Samaritano nga. No? Ayaw nga nila sa mga Samaritano. At ang Samaritano ito, ang nagpakita ng habag, nagpakita ng pagkapwa-tao, at siyang tumulong sa hinarang taong ito na binugbog. No? At sa kanyang ginawa, pinakita pa rito na dinala niya ito sa yung kanyang hayop o yung kanyang sasakyan, sinakay niya ang taong ito, dinala niya sa isang panuluyan, o kumbaga sa ngayon, sa panahon natin, no, isang hotel. Doon pinatuloy. At bago siya umalis, binayaran niya. At sinabi pa niya sa kanyang pinag-iwanan, dahil may lakad siya, no? May lakad siya pero hindi niya inisip yung oras na maaaring siya malit, no? Maaaring malit ako, na maaaring hindi ako umabot sa aking pupuntahan. Napansin niyo, hindi niya inisip yun. Basta ang ginawa niya, tinulungan niya ang taong ito. Sa kwento ng ating Panginoong Kristo. Tinulungan niya, dinala sa isang panuluyan, hindi siya nag-isip ng anumang bagay, no? At ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para matulungan ng taong ito. Kaya nga po, no, tatlong bahagi ang ating pag-aaralan. Una, sabi nga sa ating pamagat, no, na how can you walk in God's righteousness? Paano natin malalaman na tayo lumalakad ayon sa katwiran ng ating Diyos? Ang ating Diyos Ama na ating Panginoon, no? Tatlong bagay lang uli ating pag-aaralan, no? Sabi nga rito, how can I show compassion to someone? No? Paano ko may pakikita ang aking habag sa aking kapwa o sa ibang tao? No? Number 2, forgive someone who offended you. Na patawarin natin mga nagkasala sa atin. At ang pangatlo, serve someone in your community. No? Maglingkod tayo, paglingkuran natin, no, ang mga tao kung minsan na nangangailangan ng tulong. Paglingkuran natin sila. No? At patuloy po nating pag-aralan, no, kung paano natin ipadadama, no, yung habag. Yung number 1, no, I can show compassion to someone. How can na paano kung may pakikita yung aking habag, no? Kaya nga nung basahin natin itong talatang ito na sa Lucas chapter 10 verse 21 hanggang 37, yung ating teksto, ang sabi nga rito, ulitin ko, no, dito ko na po umpisa sa bandang 29 na dahil lang itong tanong na eskribang ito, sa hangad na eskriba, na huwag siyang lumabas na kahiyaya. Sinanong nga si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Nakita nyo, no? Kung paano hindi niya kilala, no? Kung sino ang kanyang kapwa. Pero alam niya ito, no? Kumbaga para sa maaaring may mga tao ng oras na yun, para lang na huwag siyang mapahiya sa kanyang ginagawang pagtatanong. Tanong niya ulit, sino raw ang kanyang kapwa? Kaya, di ba, ano sagot ng Panginoong Kristo? Isang kwento ang sinagot niya. Na sabi nga niya, mayroong isang tao naglalakbay, no, na hinarang ng mga tulisan. Binugbog, ginawa ang kanyang damit. Kinuha lahat. Kumbaga sa kinuha lahat, wala nang itinira. Kaya nga naging tanong dito, no? Sino ang nagpakita ng habag sa taong ito? Sino nagpakita ng compassion? Kung minsan, no,
kala natin. Ay ganun lang. Ang lalong may sitwasyon ito, panahon na to, no? Parang ang hirap makialam kung meron ka nakikitang tao na ginagawa ng masama. Na, halimbawa, lalo kung minsan, no? Kasi ito, madalas na mangyayari to, kahit nung pa, hanggang ngayon nangyayari to, yung may aagawan, lalo na kung babae. Palalabasin nung nagnanakaw na, halimbawa, sasampalin, inaagaw yung dalambag, tapos pagka nagtanong, halimbawa may nagtanong, lumapit ka, ikaw na nakakita, sabi mo, oh, ano yan? Bakit mo ginagawa yan? Sasagot niya, bakit wala akong pakialam dito, huwag kang pakialam, asawa ko to. Dahil yung babae, yung inaagawan, siyempre natakot, no? Hindi siya makapagsalita dahil nauna ng takot, sampalin ka ba naman, di? Kahit naman siguro, pagka sinampal ka bigla, yung wala kang kaalam mo lang, bigla ka nalang sinampal, tapos inaagaw yung bag mo. Di ba? Ganun mangyayari, di ba? Hindi siya makatili, hindi siya makapangatilan. Bago siya makapag-isip, siyempre tatakas na to, no? Pero merong pagkakataon ko minsan, ay hindi ko man sinasabi sa akin sarili na na para papurihan niyo ako, hindi. Kasi meron nangyari minsan yan nung ako'y nagbibiyahe pa ng tricycle sa Pilcoa. Meron isang babae na nandun sa pilahan ng tricycle ng jeep, pauwi ako rito. May dala akong payong, lagi ako may dalang payong na mahaba ang tangkay. Merong babae na nasa pilahan, biglang may lumapit na lalaki, inagaw yung kanyang bag. Talagang ayaw naman bilawan ng babae yung kanyang bag hanggang sa tumumba yung babae. Kaya alam niyo, pasensya na kayo, may pagkapakialamero talaga ako, no? Ang tanong ko, bakit? Ano ginagawa mo? Yung babae hindi makapagsalita sa takot. Yung patag na hinihilan ng lalaki yung bag, lumapit na ako, no? Itinuto ko sa kanya yung aking payong. Noon lang siya tumakbo. Yung babae hindi makapagsalita, talagang takot na takot. Tapos nung makatayo yung babae, dahil inaagaw kayo, hindi niya binitawan yung kanyang bag talaga. Nung makatayo yung babae, bigla na lang siya tumakbo, papunta sa Bliss. Diretso na siya ron. Hindi na siya na ganun. Parang dahil sa sobrang takot siguro, pati yung mga tao rin, alam niyo, walang nakikialam talaga, walang nakikialam. Kahit nga sa inyo, hindi ko tinataas yung aking sarili, no? Nandun kasi yung habag ako sa babae na nagkakagulong-gulong na siya. Kaya kinakalagkat sa pagilan ng kanyang bag. Doon ko nakita na kung walang kikilos, ang dami namin sa pila, napakarami namin. Pero wala man lang lumapit, no, para mag-abala na tulungan ng babaeng ito. Sabi nga, hindi ko matinata sa aking sarili, no? Pero, ewan ko bakit, may pasensya na talaga, may pagkapakialamero talaga ako, Nakialam na ako. Noon lang, nung inumpisa kong lapitan yung lalaki, nung nagsunuran yung mga ibang nasa pilahan, kaya natakot yung nangaagaw na yun ng bag. Tumakbo na siyang palayo. Pero tinuturo pa niya ako, habang tumatakbo siya, tinuturo niya ako, tinuturo ko rin siya ng payong ko. Mahaba yung payong ko, Tinuturo ko siya ng payong ko. Pero alam ko, hindi naman lumalakad nag-iisa yung ganun, Kaya ang tinitingnan ko, yung nasa likuran ko, baka mamaya. Alam niyo, yung mga gumagawa ng ganyan, kahit kailan hindi lumalakad na nag-iisa. 2 hanggang 3. Kaya ang tinitingnan ko, yung nasa likuran ko. At tinignan ko rin yung babae, nung tumatakbo yung babae, kung may sumusunod. Buti naman, awa ng Diyos, no? Wala na sumunod sa kanya. At sabi ko nga, doon mo maipakikita, no? Paano, kung minsan yung habag mo, bigla na lang mararamdaman mo. Paano, ng mga taong ito, hindi na mararamdaman yung habag sa kanilang puso. Kung may ginagawa ng masama. Katulad na nangyari sa taong ito, no? Na ang tumulong pa sa kanya, na siya hinarang ng mga tulisan, ang tumulong pa sa kanya ay yung Samaritano, hindi tinuturing na, kumbaga, sa panahon na to, no? Siya tinuturing talaga na hindi karapat-dapat. Wala kasi ang kongregasyon na sinasamahan. At kung titingnan natin yung sitwasyon, no? Hindi lamang yung kanyang abala ang ipinagkaloob niya doon sa taong ito. Hindi lamang basta habag. At ang sabi nga, binuhusan niya ng alak ang mga sugat ito at tinalian. Saka sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Inalagaan pa niya, no? Talagang ginawa niya yung dapat niyang gawin. At kinabukasan, sabi nito, dumukot siya ng 2 denaryo,
ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kinakailangan niyan, babayaran ko sa aking ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo? Ang tamang Panginoong Kristo sa Eskriba, sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita niya ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Diba? Tanong ng Panginoong Jesus sa Eskriba, no? Sino? Di ba sumagot siya? Saan sagot niya? Sinabi sa kanya ni Jesus, ang nagpakita ng habag sa kanya, ang nagpakita ng habag sa kanya, tungkol ng Eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. Di po ba? May mga bagay minsan na mahirap gawin talaga, totoo yun. Lalo sa panahon natin yan, no? Kasi nung panahon na yun, pwede mong pakialaman kung ano man yung nakita mong tao. Pero ngayon, kapag may nakita kang pangyari na isang aksidente, hindi mo siya pwedeng galawin hanggat walang dumarating na pulis, ambulansya. Kasi baka mangyari nun, ikaw pa mapahamak. Hindi ko sinasabing huwag tayong mahabag, no? Kung meron tayong magagawang tulong, gawin natin. Kung hindi natin siya pwedeng galawin, siguro pwede naman tayong, may mga telepono naman tayong lahat ngayon, no? Pwede tayong tumawag ng ambulansya, ng pulis. At alam ko, pangkaraniwan sa mga telepono ngayon, no? May mga ng pulis, may mga number. At pwede natin gawin ng bagay na ito pang makatulong sa ating kapwa. Kaya nga sabi ko, no? Maaaring ang ating pag-aaral ngayong oras na ito ay maging maiksi lang. Kasi sabi ko nga, conforme sa ating pagbabasa, no? Na kung ulitin natin to ay hindi ko na po siya masyadong babasahin sa English, no? Mas madali nating maintindihan, no? Kung sa Tagalog natin siya laging pag-uusapan sa ating salita, sa ating wika natin siya pag-uusapan para mas madali nating maunawaan, no? Yung po ang sinasabi sa unang bahagi natin pag-aaral. Number 1, how can I show compassion to someone? At gaya nga natin binasa sa parabola ng ating Panginoon Kristo, pinakita ng Panginoon sa kanyang sagot sa taong ito, sa taong nagtanong na ito, na paano niya may pakikita ang kanyang pakikipagkapwa. Kaya sabi nga niya nung bandang huli, no? Sabi niya, gawin mo. Yung dahil sabi niya, yung nagpakita ng habag, sabi niya, sa taong ito. Kaya sabi niya gano'n sa Eskriba, gawin mo. Sabi ng Panginoong Jesus, gawin mo. Kaya kung minsan, hindi lang minsan, madalas nakakakita tayo ng doon, yung wala talaga sa puso ng tao yung yung minsan yung bang habag sa kapwa. At alam mo, kaya ako hindi naman sa tinatas ko yung ating pastor, no? Si Pastor Boy, no? Hangang-hanga ako talaga sa kanya, no? Kasi nandun yung compassion sa kanya, sa puso niya. Lagi niyang ginagawa yung mga bagay na para sa kapwa. At sabi ko nga sana magawa ko rin yun na ginagawa ni Pastor Boy, no? Na ginagawa ni Pastor Boy na magpapakita ng habag sa kapwa. Alam ko yan nakita ko yun kay Pastor Boy, no? Siguro naman nakikita nyo rin kung paano ang kanyang compassion sa kapwa, no? Kanyang habag na lalo sa mga nangangailangan. Hindi ko tinataas, no? Pero sinabi ko lang na yung nararamdaman ko. Kaya nga sabi ko, sana magawa natin itong ganito na sa ating pakikipagkapwa, maramdaman natin, maipadama natin sa tao na bilang Kristiyano, meron din tayong habag, meron tayong compassion na makatulong, na magawa yung mga bagay na narapat para sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi nga, no? How can you walk in God's righteousness today, ngayon? Hindi bukas, ngayon. Lagi ngayon.
Naalala ko tuloy sabi sa 2 Corinthians ito na ngayon ang araw ng pagliligtas, hindi bukas, ngayon. Kaya nga sabi nga, no? How can you walk in God's righteousness today? Kaya nga nakakatawa nga yun, today, no? This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Ngayon ang araw. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ngayon ang araw na dapat ipadama natin ang pagmamahal, ang habag sa ating kapwa. Kasi kung minsan, hindi natin may padama ito sa ating kapwa dahil sabi nga natin, Christian naman ako hayaan mo na sila. Hindi dapat ganun. At dito na po tayo sa ikalawang bahagi, no? Para wag naman tayong masyadong pasensya na kayo, no? Ulitin nyo na lang po yung pagbasa ng ating mga talata sa inyong tahanan. Kung sakasakali, ay basahin nyo. Namnamin nyo yung sinasabi, no? Nung bahaging ito ng aklat. At hindi lamang yung bahagi niyan, maraming bahagi ng Biblia na dapat natin siyang pinabasa. Pagbasa po tayo. Number 2 po yung forgive someone who offended you. Sabi nga, paano natin malalaman na tayo lumalakad ayon sa katuwiran ng ating Diyos? Ng ating Diyos Ama, na ating Panginoon. Sabi, forgive someone who offended you. So, patawarin daw natin. Pero mas madali, para mas madali natin maunawaan, no? Kung anong dapat natin gawin. Basahin po natin ang sinasabi sa Mateo. Punta po tayo sa Mateo. Sabi po rito sa Matthew, no? Sa Mateo, sa Matthew. Basahin natin sa Mateo chapter 18. Ito po. Mateo chapter 18. Verse 21 to 35. Pasensya na nga, lagi mahaba yung ating mga talatang babasahin. Nagre-review tayo, meron tayong oras ng pagre-review ngayon, no? At wayin po, Panginoon, na binigay sa atin ng pagkataong ito para tayo makapag-review. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga na wala naman tayong kakayan para gawin ito kung dito tinuturo natin ng Panginoon, hindi nagagawa sa atin. Ito po yung panahon na nag-uusap ang mga apostol at ang ating Panginoon sa Kristo. At dumating sa pagkataon na si Apostol Pedro ay nagtanong, no, na kung paano, sabi nga niya kung sabi nga rin sa ating pamagat, sa ating number 2, forgive someone who offended you. No, sabi. At sabi nga sa Matthew chapter 18 verse 21 hanggang 35, no, lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya. Nag-usap sila ang ating Panginoon sa yung ating Panginoon sa Kristo sa kanyang mga apostol. At lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ng aking kapatid na nagkasala? Ang kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin. Makaitlo po ba? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Bigyan siya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10,000 at dahil sa walang ibayad, inutos nga rin na ipagbili niya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Naniknod siya. Naniknod ang tao ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon
at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawan ng kanyang mga utang at pinayaon siya. So, sinasakit ito ng kasaysayan na kinakwento ng Panginoon Jesus na sabi nga niya kay Pedro, no? Hindi lang 7 beses mo siyang patatawarin, kundi 70 ulit pa nito. 70 ulit pa nito, napakarami no. So, pinapakita rito na sa ating pangalawang pinag-aaralan nyo, how can I forgive someone offended? Paano natin patatawarin yung mga nagkasala sa atin? Forgive someone offended you, sabi. Patawarin mo ang nagkasala. Ang nakagawa siya ng pagkakamali, nakagawa ng pagkasala, o ano man ang kanyang nagawa, patawarin mo siya. Kaya hindi sabi ng Panginoong Isus na isang beses mo lang siyang patawarin. Kundi ang sabi ng Panginoong Isus, paulit-ulit mo siyang patawarin. Hindi lang isang beses. No? At yun ay pinakita rito. At gusto nga sa kwentong ito, merong isang lingkod ang hari na may utang sa kanya. Nagmakaawa, pinatawad niya. At ituloy natin ang pagbasa. Ngunit, pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500. 500 lang na may utang na 500 sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika. Magbayad ka ng utang mo. Sabi niya, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod sa kanya at naglumuhod sa kanya at nagbakawa sa kanya. Ibigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip na pinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. So, nakita niyo, no? Sa kanya, yung hari mismo nagpakita ng hawag ng pagpapatawad sa kanya. Pinatawad siya sa kanyang pagkakautang na masigit na malaki kaysa sa utang ng taong ito. Sa kanya, 10,000. Pero yung utang ng taong ito sa kanya halagang 500 lamang. Pero siya pinatawad ng hari. At sa pagkataong ito naman, ipinakita naman niya, no, anong ugali meron siya. Sa tingin niyo, no? Kayo na po, alam naman niya mga kapatid kung anong ugali ang kanya ipinakita. Wala sa kanya yung ating pinag-aaralan, no? Yung una yung wala siya compassion. No? At sa pangalawa na ating pinag-aaralan, nasabi nga magpatawad, wala rin sa kanya to. Purihin ang Panginoon. Alam ko, sa ating mga narito, marunong tayo magpatawad at marunong tayo mahabag. Naniniwala kayo? Kung naniniwala kayo, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi ko nga kung minsan, ang hirap gawin. Mahirap gawin yung magpatawad sa kapwa. Pero sabi nga, kung hindi patatawarin ng yung kapwa, hindi ka rin patatawarin ng ating Panginoon. Kaya matuto po tayo na magpatawad sa ating kapwa. At sa ganon, patawarin din tayo ng ating Panginoon. At ituloy po natin ang pagbasa. Nakita ng kanyang kapwa mga kapwa-lingkod, ang nangyari niya. Sila labis na nagdamdam, pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya pinatawag siya ng hari, ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ko sa iyo, hindi ba dapat ka rin mahabag, kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi niyo patatawarin ang inyong kapatid. Kung hindi niyo patatawarin ang inyong kapatid. Sana, wag naman tayong maging maging practical na masyado sa ating pinag-aaralan na baka mamaya samantalahin yung mga
ano, samantalahin yung inyong pagkamaawain, no? Sabi ko nga, laging ilalagay yung wisdom, no? Yung wisdom sa ating na ibinigay ng Panginoon. Kasi kung minsan ginagamit yan ng mga, sabi nga ng mga lingkod ng diablo ay mahusay gagawa ng paraan. Mahusay gagawa ng mas matalino sila sabi nga sa paggawa ng ganitong bagay mamaya. O, di ba? Sabi ng Panginoon, patawarin natatawa kasi ako, no? Patawarin mo patawarin mo na lang muna ako, no? Pero maging ano tayo, yung wisdom wag natin iwawala. Kung sino ang dapat patawarin, kung sino ang dapat kahabagan, no? Yan ang sabi ng Panginoon sa akin, na bigyan kayo ng wisdom, sabihin sa inyo na gamitin nyo ang inyong wisdom sa pagkakataong ito, kung sino ang dapat kaawaan, kung sino ang dapat kahabagan, at kung sino ang dapat patawarin. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan nga natin, Panginoon. Masyado tayo seryoso Hallelujah, hallelujah. Sabi nga hindi natin masyadong haba ang tutulungan to, pero parang kumahaba yata no? Bilis-bilisan natin ng konti. Bilisan natin ng konti ang ating pagbasa, no? Upang huwag natin sayangin yung momentum ng pagkakataon na to, no? Sabi nga, dito na tayo sa ikatlong bahagi, no? Ating pinag-aaralan yung serve someone in your community, no? Sabi nga sa una, how can I show compassion to someone? Number 2, forgive someone offended you. Hindi lamang kasi doon sa pagkakautang na na-open ng tao, no? Maraming bagay, maraming pagkakataon na kumisan hindi natin mapatawad yung ating kapwa, no? Hindi lang yung ating kapatid, maging sa ating kapwa. Kaya nga, yung bandang ulit nabi ng Panginoong Jesus, no? Na kung hindi niyo patatawarin, sabi nga ito, itatas ko ng konti, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi niyo patatawarin ang inyong kapatid. Kung hindi tayo magpapatawad, ano pa ang silbi na andito tayo nakikinig? Di ba? Kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating amang nasa langit. Pero sabi ko nga, sa ganitong pagkakataon, yung wisdom na ilagay ng Panginoon sa inyong isipan, yun ang ating gagamitin. Kasi kung minsan, nasasamantala ito, no? Naabuso. Kaya, hayop nga, hingi kayo ng wisdom sa ating Panginoon. Hindi kayo higin ng wisdom sa akin, hindi ko kaya ibigay yung wisdom na galing sa Panginoon. Hallelujah. Sige, dito na nga po tayo sa ating pangatlo, no? Yung serve someone in your community, sabi nga rito, no? Punta naman tayo sa Mateo, no? Sa Mateo chapter 25, no? Chapter 25, 35 to 39. Basa tayo, basa. Sabi nga rito, no? Sa 35. Andiyan na po ba kayo? Kung andiyan na po kayo, sabay-sabay po tayong magbasa, no? Mateo chapter 25, verse 35 hanggang 39. Sabi po rito, basahin ko na po sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sumukot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya walang maisuot at aming pinaramdan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo,
nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa aking mga kapatid, sa mga kapatid ko ito, ako, ito ay sa akin ninyo ginawa. Ulitin ko po yung bandang bagay yun, sabi rito. Sinasabi sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Nauhaw siya, pinainom. Nagutom siya, pinakain. Naging dayuhan siya, pinatuloy. Ha? No, ulitin ko ulit. Wisdom ang kailangan dito, no? Wisdom. Kasi nung panahon na yon, no, talagang iba yung wisdom nila, no? Naalala niyo yung kwento ng kay Haring Ninunong Abraham, na may mga dumating na anghel na kanyang hinugasan ng paa, pinatuloy. Pero ngayon, iba ang panahon, no? Tingnan nyo, gamitan nyo ng wisdom kasi inyong patutuloyin. Hindi basta kung sino dumating, nadayuhan ay inyong patutuloyin. Baka masangkot kayo sa mga bagay na hindi maayos, no? Hindi ko man sinasabing maging na mawala sa inyo habag sa mga taong nangangailangan, sa mga taong walang matuluyan. Pero ang nais nga rito ng Panginoon, muli sa ating pagbabasa ng ganito, huwag tayong magsyadong literal sa ating binabasa, no? Pag-aralan po natin na sinasabi natin, Panginoon. Ang sabi rito, serve someone in your community. At sinabi ng Panginoon sa Biblia, no? Pati nga mga dayuhan, sabi niya, ako'y naging dayuhan at inyong pinatuloy. Ang sagot ng mga matuwid na tao, kailan namin ginawa yon? Kailan namin nakitang nabilanggo kayo? Kailan namin nakitang nagutom kayo? Kailan namin nakitang nakahubad kayo? Kailan namin nakitang kayo nauhaw? No? Kailan nga naman? Siya nga ang ating Panginoon eh. Kailan siya magugutom? Di ba nga? Sabi nga ng Panginoon Jesus sa Matthew 4, no? Ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi maging sa salita ng Panginoon. 40 araw nga siyang mag-ayuno, di ba? Wala siyang kain, wala siyang tubig, pero walang nangyari sa kanya. Pero alam kong hindi natin kayang gawin yun. 40 araw tayong hindi inom. Ilang araw lang hindi tayo uminom, patay na tayo. Kaya, yun lahat ng bagay na sinasabi rito sa Biblia. Hindi naman sinasabi para basta mo na lang gawin. Kundi pag-aralan mo kung ano yung nararapat. Kung nararapat na gawin mo ba ito o hindi. 40 araw ka hindi uminom ng tubig, kaya mong gawin yon. Ang Panginoong Jesus na nakagawa nun. Pwede siguro 40 araw ka hindi kumain pero uminom ka. Pero yung 40 araw kang hindi uminom. Sabi nga, ang ating katawan, 75% ay tubig. Kaya kapag ka nawala ang tubig nito, sa loob lang ng 3 araw, natuloy-tuloy na walang tubig, ano mangyayari sa'yo, di ba? Baka tigok na tayo. hindi tayo pwedeng gumawa ng ganun. Kaya, wisdom. Panginoon, bigyan mo po ng wisdom ang bawat isa sa aking mga kapatid, maging sa iyong lingkod, upang maiwasan namin ang kami mapahamak. Alam po namin na ikaw lamang po nakagawa nun. At ang nice mo pong ituro sa amin sa oras na ito ay magkaroon kami ng paglilingkod sa aming komunidad. Hallelujah. Hallelujah. Andiyan pa ba kayo? Palakpakan nga ninyo ating Panginoon. Tunay nga na kung minsan, napakahirap nung ating sitwasyon, no? Sa ating pag-aaral. Hindi natin naiintindihan kung ano yung talagang dapat natin gawin. Hallelujah. Muli, maraming salamat sa pagkakataon na bigay sa ating Panginoon na tayo patuloy makapag-aral. Dumako po tayo sa ating conclusion, no? Hindi na po natin pakahabaan kasi
baka po mayroon pa kayong gagawin, no? Baka hindi pa kayo nakakalungkot sa inyo. Kailangan natin gawin yung mga bagay na dapat natin gawin talaga. Sabi po dito, tayo sa ating conclusion, no? Sabi nga, ang tumatahak sa daan ng katwiran at katapatan ay makasusumpong ng buhay at karangalan. Ang tumatahak sa daan ng katwiran at katapatan ay makasusumpong ng buhay at karangalan. Basahin nga natin sabi sa Proverbs, sa Kawikaan, chapter 21, verse 21. Sabi po rito, ang tumatahak sa daan ng katwiran at katapatan ay makasusumpong ng buhay at karangalan. Alam po ninyo, naglilingkod sa komunidad, di po ba? Minsan, sila'y napapapurihan. At yun namang mapagpatawad, ganun din, no? Nag-aani sila na nakakakuha silang karangalan, sila napapapurihan. At sa kanyang sa mga ganitong gawain, ay marami na nanalangin na humaba pa ang iyong buhay. Muli, maraming salamat mga kapatid. At maraming salamat sa Panginoon. Sa pagkataon ito ay tayo muling manalangin. Ama, maraming salamat. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, muli kami nagbabalik ng papuri sa lahat ng iyong ginawa sa amin. Patuloy niyo kami kinakalinga, patuloy niyo kami tinuturuan. At tunay nga na, paano man kami magagawa, wala kayo sa aming buhay. Kaya maraming salamat po na patuloy kaming nakapakikinig ng iyong salita, nakapag-aaral ng iyong salita. Patuloy mo po kami tinuturuan. Patuloy mo po kami samahan, Panginoon. Huwag mo po kaming iwan, huwag mo kami pababayaan. Pagkat naniniwala kami na wala naman kami magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya't ang aking dalangin, Panginoon, kayo po ang humawak sa bawat isa sa amin. Pagkat kung kami po ang hawak sa inyo, ay pwede po kami makabitaw. Muli, maraming salamat, maraming salamat. Tunay nga na, wala na po kung kayang gawin kundi patuloy na ibilag siyo ang pinakamataas na papuri at karangalan. Tunay nga na, ang lahat ay tama. Binabalik namin siya sa pangalan ng Panginoong Kristo. Sa gabay po ng Balang Espiritu Santo, ay managsiya kay Santo, sabi ng malakas na, Amen and Amen.